Bawat Pilipino ay may kanya-kanyang adhikain para sa kanilang bayan. Isa na dito ang pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan at pangkaunlaran. Madali ang mangarap, pero hindi ito madaling maisakatuparan. Bawat mamamayan ng Olongapo ay nanindigan at tumayo upang malabanan ang bawat pagsubok. Ating alamin, tuklasin at kilalanin ang lungsod ng Olongapo. Olongapo noon, kamusta ka ngayon? Ang jeep ang isa sa mahuhusay simbolo ng kaayusan ng Olongapo. Ang pagkakaroon ng color coding nito ang isa sa dahilan kung bakit lalong mas nakilala ang Olongapo bilang organized city. Bawat mamamayan nito ay tumutulong sa pag-oorganisa upang maisaayos ang bawat bagay ng naaayon tungo sa pag-unlad. Mula sa 17 barangay na bumubuo sa Olongapo at dahil na sa pagkakaisa ng mga mamamayan nito ay narito at naitayo ang Olongapo City Hall. Ito ang Rizal Triangle Multipurpose Center o mas kilala sa tawag na Triangle. Ito ay proyekto ng dating mayor na si Kate H. Gordon at ito ay tinayo noong Pebrero 20, 2004. Iba't ibang pagdiriwang at okasyon ang ginaganap dito. Isa rin ito ang maituturing na paokpasyalan ng karamihan. Narito po tayo ngayon sa Olongapo City Convention Center o mas kilala sa tawag na OCC. Ito ay dating proyekto ng dating mayor na si Ma'am Kate H. Gordon. Dito ginaganap ang iba't ibang pagdiriwang at okasyon ng lungsod, gaya ng pampalakasan o iba pang mga aktibidades ng lungsod ng Olongapo. Isa sa pinakamahalagang parke dito sa Olongapo ay ang Marikina Park. Bawat pamilya at mga kabataan ay dumarayo dito upang magbigay oras sa isa't isa tulad ng pagpipiknik at paglalaro. At kadalasan ay dito ginaganap ang iba't ibang okasyon. Olongapo City Museum upang tuklasin at alamin ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Olongapo. Ang isang dahilan ng isang maunlad na bayan ay ang mayamang kasaysayan nito. Katulad ng lungsod ng Olongapo, ang mayamang kasaysayan nito ang naging dahilan ng unti-unting pagbabago tungo sa kaunlaran. Samahan niyo akong libutin ang museum ng Olongapo. Ayon sa nakasulat dito, ang Olongapo ay naging ganap na lungsod noong June 1, 1966 sa ilalim na rin ng Republic Act No. 4645 na nilagdaan ng dating presidente na si Ferdinand E. Marcos. Ipinapakita naman dito ang pangyayari na kung saan ginanap ang pagpatay sa dating mayor na si James L. Gordon Sr. noong February 20, 1967 sa ganap na alas 9 ng umaga. At dahil sa pangyayaring ito ay nagluksa ang buong mamamayan ng Olongapo. Ipinapakita naman dito sa larawan na ito ang pagmamalasakit ni dating mayor
Richard J. Gordon sa Olongapo at sa mga mamamayan nito. Bagamat hindi naging maganda ang nangyari sa dating mayor na si James L. Gordon Sr., hindi natakot si Ma'am Amelia Gordon bagkus ay pinagpatuloy ang mga alikhain ng mga Gordon para sa mga mamamayan nito. Lugar na nagpapakita ng kung ano ang meron sa Olongapo noon. Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na ang Olongapo ay naging sentro ng nightclubs at bars na kung saan ay dinarayo at binabalik-balikan ng mga dayuhan lalo na ang mga Amerikano. Noong April 1991 ay pumutok ang pinatubo na kung saan hindi inaasahan na ang Olongapo ay isa sa maapektuhan. Marami ang nagutom at nawalan ng tirahan. Sa pamumuno ni Richard J. Gordon ay unti-unting nakabangon ang mga tiga-Olongapo. Fight on Olongapo, tuloy ang buhay puno ng pag-asa. Pinapakita naman dito ang pagbibigay ng pamamahala ng SBMA o US Naval Base sa Philippine Government. Ito ay pinamunuan ni Richard J. Gordon na kung saan ang volunteerismo ang nangangababaw sa bawat mamamayan ng Olongapo. At ang kasalukuyang mayor ay si James L. Gordon Jr. Dahil sa katapatan at malasakit ng mga namumuno at sa pakikiisa ng bawat mamamayan nito, ang Olongapo ay nagtamo ng napakaraming parangal magpasa hanggang ngayon. Mag-exercise, hindi po pasok ang salitang nightlife. Mula noon hanggang ngayon, mga bata o matanda, gusto mong mag-enjoy dito sa mag-exercise pagpuntahan. Ang volunteerismo ang pinakatumatak sa lungsod ng Olongapo. Pinagtibay ito ng mga Olongapeño sa kadahilanang ito ang susi sa tagumpay. Labanan ng kahirapan, magsama-sama, makiisa at patunayang kayang-kayang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na dumadating sa lungsod. Marami nang ipinagbago ang Olongapo. Simula nang maging lungsod ito, maraming mga negosyante ang nagtiwala at nagtayo ng kani-kanilang mga negosyo dito. At dahil sa pagtitiwala, maraming mga Olongapeño ang nabuhayan at nabigyan ng pag-asa na magkaroon ng hanap buhay na makakatulong sa kanilang pamilya. Isa ang Olongapo sa pinakamapayapa at tahimik na lungsod sa buong Pilipinas. Dahil ang mga mamamayan nito ay marunong sumunod at tumupad sa bawat batas na ipinapanukala. Maging Olongapoeñans, pero kasi dahil dito na tayo pinanganak, dito ako pinanganak, kaya siguro yun lang may pagmamalaki ko na maging taga Olongapo ko, na dahil dito nga pinanganak. Ngayon, dahil dito rin pinanganak yung ibang katutubo ng mga ninuno namin, kaya yun ang tanging may pagmamalaki ko. Bilang isang mamamayan ng Olongapo, ano ang masasabi mo tungkol sa ating ngayon? So, being an Olongapeño is already tried and tested na tayo in case of different things. So, na patunayan na natin when it comes to different calamities, nandiyan yung cooperation, yung discipline ng every individual. So, simula dati, nakita natin na nag-prosper tayo. Simula na umalis yung mga
o nahinto natin yung naval base. So, makita natin na unti-unti nag-flourish yung Olongapo City at nag-grow talaga tayo hanggang sa tayo naging almost nag-iisang source when it comes to employment. Okay? And dahil doon, proud ako maging homegrown Olongapo. Kasi dito ako pinanganak nakita ko yung mga improvements sa Olongapo. And bilang isang citizen ng Olongapo, paano niyo po ikukumpara yung Olongapo noon at ngayon? Kung ako yung tatanungin regarding sa question na yan, ang masasabi ko napakalaki ng pinagkaiba noon at ngayon. Kahit na sa edad kong ito, masasabi kong ang laki ng pinagbago ng Olongapo noon sa ngayon. Kasi sa kadahilan ng tignan nyo, meron na tayong mga malls na alam naman natin na lalong nagpa-increase ng employability dito sa Olongapo. At nakikita naman natin yung istruktura, mga sistema na nangyari sa Olongapo, napakalaki. At para sa akin yan, isang sign yan taga na na-achieve na natin yung development ng Olongapo City. Sa adhikain po ng Olongapo, ano po ba yung mga adhikain na nakakatulong sa mga mamamayan? Yung mga basic service program ng ating punong lungsod at also yung pag-aagapay dun sa edukasyon na pinofocus na priority, isa sa mga priority ni Mayor when it comes to his program. Sir, proud po pa kayong Olongapeño at bakit po? Masasabi kong proud ako sa magiging Olongapeño ako dahil alam ko sa sarili ko na mabubuhay ako rito na naririto lahat ng kailangan ko. I mean, when it comes to urbanization, nandito na lahat.